Eyo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Moz TV. Alright, so tayo babalik muli mga kababayan at ngayon pag-usapan po natin, no? Ito pong baho ni Mike Defensor mga kababayan ay kumakalat po ngayon sa social media. Nako po, ano nga ba itong lihim netong si Mike Defensor mga kababayan? Yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so ito na nga mga kababayan. Alam naman natin na isa po, no, sa naglabas netong si Gutesa diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee ay walang iba kundi itong si Mike Defensor mga kababayan. No, sinasabi nga po ni Mike Defensor na meron daw pong taong naglapit sa kanya, no, dito kay Gutesa, at itong si Gutesa naman ay inilapit dito po, no, kay Marcoleta mga kababayan. Ang nakakapagtaka lang po diyan, no, lagi nating sinasabi, ang tanong nga natin bakit kay Marcoleta lumapit etong si Gutesa kung talagang, no, in faith, no, yung kanyang gustong gawing pagtestigo. Samantalang ang committee chairman po ng Senate Blue Ribbon ay walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Isa po yan, no, sa katanungan ko. Isa yan sa ipinagtataka ko mga kababayan. Bakit kila Marcoleta no, lumapit itong si Gutesa? Pangalawa, bakit itong si Mike Defensor, no, ang naglapit, no, netong testigo na to kay Marcoleta? No, yan yung mga tanong natin mga kababayan At pangatlo, bakit hindi na po makita ngayon si Gutesa? Okay? So ano po koneksyon ng aking mga katanungan, mga kababayan, dito po sa ating vlog ngayon? No? Dahil dito po, may ipapakita po ko sa inyo na isang video na kung saan ay inilabas po ang itinatagong lihim at sikreto nitong si Mike Defensor. Ito mga kababayan, yung sinasabi ko dati sa mga hindi po nakakaalam nating mga kababayan, especially, no, doon sa mga DDS po na nandiyan dyan. Dahil baka, no, hindi naman sa iniinsulto ko kayo, baka hindi po kayo nanonood ng balita dati. Baka nung nangyari to, no, busy pa po kayo sa pagte-text sa kalsada. Sinasabi natin mga babayan, no, hindi pa po uso ang vlogging, no, mahilig na po tayo manood ng mga ganitong balita, mahilig na po tayo magbasa ng mga dyaryo, no, at medyo updated naman tayo sa politika na nangyayari sa ating bansa. No? So ito pong video na to mga babayan ang magpapakita, no, kung anong klaseng tao etong si Mike Defensor. No, ito po i-share ko sa inyo mga babayan. Sabay-sabay po natin itong panoorin ngayon para mas maintindihan ng mga hindi po nakakaintindi dyan kung ano ang totoong pagkatao netong si Mike Defensor. Okay? So tara, let's go. Viral ngayon si Mike Defensor dahil sa bagong fake witness na si Orly Gutesa. Oh, fake witness. Take note yung ginamit na term po dyan. Fake witness po mga babayan. Na may fake affidavit at fake notaryo. Oh, may fake affidavit at fake notaryo. Take note yung keyword mga babayan. No, ano yung keyword? Fake. Okay. In short, sa Tagalog, ano po yung fake? Peke. Hindi totoo. 'Di ba? So, fake na fake na testigo, fake na pirma, at fake na notaryo. So, lahat po sinasabi dito ay peki po mga kababayan. Okay? Pero teka, first time ba ito? Nope. Kung 2,000 isa pa lang. Yun yung tanong mga kababayan. No, yung tanong.
First time ba ito na nangyari? Ano sabi niya? Hindi. So, ibig sabihin, may history na talaga. No, itong si Mike Defensor sa pagpuproduce ng mga peke, mga kababayan na testigo. Diba? O, ano pa masasabi ninyo? Maniniwala pa ba kayo dyan? Ito kasi mga kababayan, hindi po ito nilalabas ng mga DDS vlogger. Bakit? Madadali si Mike Defensor eh. No, mawawala yung ano eh. Mawawala yung kwento nila eh. Maliligaw eh. Hindi nila pwedeng ilabas tong video na to. Bakit kamo? Masisira si Mike Defensor. Masisira yung kwento nila. Masisira, mga babayan, yung kredibilidad, no, ng kanilang gustong palabasin. Masisira yung kredibilidad ni Gutesa mismo. Nagets ninyo, mga babayan, kung bakit ayaw nilang palabasin kung sino si Mike Defensor. Diba? At fake notaryo. Pero teka, first time ba ito? First time ba yan? Nope. Nope daw, mga kababayan, ha? Hindi. No, hindi daw first time. 2,000 isa pa lang. Nag-train na yan ng fake 2001, mga kababayan. Nag-train na daw ng witness, si Ador Mawanay. Fake witness na walang iba kundi si Ador Mawanay. Na ginamit laban kina Ping Lacson at iba pang senador. Diba? Nagets ninyo? Kung bakit gigil na gigil itong si Mike Defensor? Diba? Simple lang, mga babae, nakikita ko dito. Dahil ang pumalit sa Blue Ribbon Committee ay si Senator Ping Lacson. No, at sino yung pinalitan niya? Si Marcoleta. At alam naman natin na magkaibigan yung dalawang yan. Magkakilala yung dalawang yan. No? So dito, same tactics, kanino ginamit? Mga babayan. No? Para i-discredit ang ginagawa ni Senator Ping Lacson. Para siraan si Senator Ping Lacson. Ang problema lang dito, mga kababayan, may social media na. No? Yun ang pinagkaiba. Hindi kagaya dati kasi, pag inilabas yung mga ganitong balita, konti lang ang nakakapanood. No? Kasi yung iba busy manood ng teleserye. Bihira manood ng mga balita. Otherwise, ang panonoorin nila sa balita, showbiz, sports, mga babayan, manonood sila ng balita tungkol sa panahon, mga ganyan, yung mga kalamidad. Pero pagdating sa politika, yung iba dyan, hindi nila pinapanood yan, wala silang pakialam dyan. No? So siguro, hindi nila alam yung history netong si Mike Defensor, especially etong ginawa nila kay Senator Ping Lacson. Nung pinalabas nila etong si Ador Mawanay. Parehong formula, fake documents, shaky testimony, tapos biglang poof, naglaho. Parehong formula. Diba? Pareho. Peke yung testimonya, magulo yung statement, tapos ano nangyari? Biglang naglaho. Diba? Parehong-pareho ng format. Yun yung sinasabi ko sa inyo noong nakaraan. No? Parehong-pareho yung pattern na ginawa nila. At sino? Yung taong nasa likod ni Ador Mawanay, Mike Defensor. Sino ang nasa likod ngayon, no, at naglabas dito kay Gutesa? Mike Defensor. Parehong tao. At nung nag-retract si Mawanay, inamin niyang si Mike Defensor ang utak sa likod ng script. Fast forward to 2025, same move, new actor. Kaya kung may fake news, may fake witness. Courtesy of Mike Defensor, ang Certified Fake Witness Factory ng Senado. Certified Fake Witness Factory, mga kababayan. No? Parang parang sanay na siya sa paggawa ng ganyang mga peking O ano sabi dito? Muli na naman nagparamdam si Mike Defensor ngayon sa gitna ng flood control fund scandal. No? Sa halip na makatulong sa investigasyon, tila nilalaso niya ang isipan ng publiko sa pamamagitan ng mga huwad na kwento. Kasama si Marcoleta ay pinakilala nila ang umano'y saksi na si Orly Gutesa
Nakalaunan ay umamin na pinilit at tinakot lamang siya ng dalawa. Paano pagkakatiwala ng ganitong klaseng pakana? Well, yung medyo ano pa ako, no? Doon sa sinabing pinilit at tinakot. Okay, so dito tayo mag-focus. Hindi ito bago nung isiniwalat ni Senator Ping Lacson ang isyong Jose Pidal. Si Defensor din ang unang sumausaw upang pagtakpan ang katotohanan at inilabas ang fake witness na si Ador Mawanay. Ano sabi? Tila hindi na nagbago. So young and yet so corrupt. No? Sabi nga noon ni Senator Kit Tatad. Sa mga hindi nakakakilala kay Kit Tatad, research nyo na lang. Isa na namang trapo na ginagamit ang issue para sa pansariling interes. Hindi para sa bayan. Pilipinas kung mahal, wag bigyan ng puwang ang mga tulad ni Mike Defensor sa isang sibilisado at matalinong lipunan. Matalino na kayo mga babayan. Kung napapanood ninyo itong video na to, i-share po ninyo, no? Para mas tawag dito, para mas maliwanagan yung ating mga babayan kung sino talaga itong si Mike Defensor, no? Ano sabi dito ni Senator Kit Tatad? Isa na namang trapo na ginagamit ang issue para sa pansariling interes. Nakita kasi niya mga babayan, effective pagka lumapit ka, no, sa mga DDS. Ganon kasi nangyari kay Marcoleta, mga babae. Kaya lang nanalo yan dahil sa mga DDS, mga babayan di ba? Honestly, kasi dumidipate siya sa mga Duterte noong time na yun di ba? Dumidikit siya di ba? Todo yung todo yung pagtatanggol niya, no, sa dating Pangulong Duterte. Kaya nanalo yan si Marcoleta. At siguro nakita nitong si Mike Defensor na uy, effective sige nga, dikitan ko nga to si Marcoleta. Ganun. Ito pa isang balita dyan mga babayan, no? Para mas maano tayo, no? Para mas maliwanagan, no, yung mga kababayan natin. Right, where is Sergeant Gutesa, sir? From out of the blue, sabihin na nating from political obscurity, biglang lumitaw at naging maingay ang political has-been at former Arroyo regime operative na si former Congressman Mike Defensor. Diba? Narinig din niya yung sinabi? Pero paano nga ba siya muling lumutang matapos matalo sa QC mayoral race noong 22 laban kay Joy Belmonte? Siguro gusto niya ulit tumakbo na maging mayor dyan sa Quezon City, mga babayan. Sa palagay ninyo, no? Tambak siya, 65-32 no? Kung ito mapapanood ng mga taga Quezon City at malalaman nila ang totoong ugali nitong si Mike Defensor, baka lalo siyang hindi manalo. Simple lang, bumalik siya sa kung saan siya magaling, sa political assassination at pag-nurture ng mga fake witnesses. Saan daw siya magaling? Political assassination. At pag-nurture ng mga fake witnesses. Ibig sabihin, magaling daw siya gumawa ng mga peking kwento, mga babayan. So, paano ka magtitiwala pagka ganyan yung taong politikong tatakbo na mayor, no, kung walang dalang katotohanan sa sarili. No, na puro kasinungalingan, peke, no, yung kanyang kayang gawin. 'Di ba? Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. This time, ang bagong character ay si former Marine Orly Gutesa. Now, hindi natin sinasabing fake witness si Gutesa, pero base sa ating research, nagkakilala lang daw sina Gutesa at Defensor sa pamamagitan ng isang mutual contact na inilarawan pa ni Defensor bilang isang fellow soldier. Ibig sabihin, malinaw na ang role ni Mike Defensor dito ay bilang political operative. Kagaya ng sabi natin kanina, lumutang siya dahil sa expertise niya sa paggamit ng mga questionable witnesses at sa larangan ng political mudslinging. Ngayon, pakinggan nating mabuti ang interview. Diba? Political mudslinging, mga babayan. No? Literal na trapo. Diba, isinusuka na nga natin yung mga trapong politiko
Tapos ganito na naman, may trapong politiko na naman. Ang sinusugpo natin dito ngayon, mga kababayan, korupsyon. No? Tapos makikinig kayo sa mga trapong politiko. Yun po ay sabi dito mga kababayan. Diba? Yun ni Mike Defensor kung saan tinanong siya kung nasaan na si Gutesa. Right. Where is Sergeant Gutesa, sir? Okay, right after, nung ginagawa yung affidavit niya, Ginagawa daw yung affidavit ni Gutesa. Sinong gumawa? Di ba sabi ni Gutesa, siya mismo ang nagpa-notarize ng kanyang affidavit. At yan din ang sabi ni Senator Ping Lacson. Hindi naman, wala namang personal knowledge yung nagpresenta sa kanya. In this case, si Senator Marcoleta o si Mike Defensor man, na hindi talaga properly o hindi notarized ng proper notary public yung salaysay ni Gutesa. Okay. Tinanong nga siya ng pagdinig na ikaw ba mismo nagpanotaryo? Ang sagot ni Gutesa, opo. Ako mismo nagpanotaryo na purportedly kay Atty. Espera. Na agad-agad naman tinanggi ni Atty. Espera. Kaya nga nagbigay daan doon sa executive judge na magsagawa ng investigasyon. Pero base sa napakinggan yung sagot ni Mike Defensor sa interview with Pinky Webb, mukhang may personal knowledge si Mike Defensor sa pagkagawa ng affidavit ni Gutesa. ang isa doon sa mga pinalagay namin, pinalagay ko sa kanya is, humingi ka na ng witness protection program. So, nandun. Nung minention niya sa Senate, sabi niya, humingi ko ng witness protection program, mapailalim dito sa programang to. Nung hapon, nanonood ako sa kanya, ang sinabi na niya, huwag na po. Ayaw na niya. Ayaw ko na. Tapos sabi, ayaw mo pa kahit Senate custody? Huwag na po, ayaw ko na makadistorbo. Ang feeling ko that time, siguro kausap niya na yung mga kasama niya sa Marines. Wala doon sa Senado, dumiretso na sa Marine compound. So, next that chinek ko, sure ba tayo na yung Marines, mga kababayan? Alam na alam ni Mike Defensor eh. Di ba? Alam na alam niya eh. No? Kung saan pupunta, kung sino yung mga ka-text, no, na baka mga Marines. Alam niya eh. Siya mismo yung nagtatanim eh. Di ba? Siya yung nagtatanim ng kwento, mga kababayan. kamusta na siya? Asa na siya? Nandun na daw. Hindi ko siya nakakausap direkta. Dito, sabi niya, feeling niya that time. Then sabi, hindi daw niya nakakausap si Gutesa at this point na nasa Marines na ang dating sundalo. So, kanino chinek ni Defensor ang whereabouts ni Gutesa? Nalaman ko yung pamilya naman, in fairness to the Marines, kinupkup ka agad. But eventually, I think, inayos nila na, siguro para hindi ma-endanger din yung family, inilayo kay Gutesa na, itinago din nila. Alam na alam yung kwento, di ba? Ang tanong, Marines ba talaga? Ha? Marines ba talaga? No, kung Marines man niya, mga kababayan, no? Ewan ko lang, ayoko lang magsalita, no? Pero kasi, alam nyo na, di ba? Ang Marines ang nagtago sa pamilya. Yes. Okay. Yes. At hiniwalay kay Sergeant Gutesa. Hanggang ngayon nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound, sa Bonifacio. Is that so, sir? Yeah. Okay. So malinaw na, ayon kay Defensor, itinago daw ng Marines si Gutesa. Kung mapapansin nyo, itong pagdawit sa mga Marines sa kaso ni Gutesa ay hindi coincidence, kagaya ng biglang paglitaw ni Defensor. All this is orchestrated. Napansin nyo bang bukang bibig nila ang Marines? Obviously, parte ito ng destabilization ng Duterte camp, knowing na si Mike Defensor ay ex-errand boy ni Gloria Macapagal Arroyo na kilalang Duterte ally. Ang siste, itinanggi ng Marine Corps ang claims ni Defensor. It must also be made clear that Mr. Orly Regala Gutesa is not under the protection of the Philippine Marine Corps, which has no involvement in his personal affairs. Saad ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez sa isang news report. And then, several days ago, may tumawag na kaibigan sa media. Sabi niya, sir, totoo bang inambush si Gutesa? So, ako naman nabigla, tinawagan ko. Sabi ko, ano to? Sino ang tinawagan niyo? Yung media. Sabi ko, saan ang galing to? Then he mentioned a governor's name. Galing kay governor ganito po. So medyo nag-ano na ako na hindi to fake news or walang pinagagalingan na parang nagchichismis lang. So immediately, tinawagan ko yung contact ko sa kanya, paki-check naman. So, chinek naman niya, siguro after 1-2 hours tumawag,
Sabi niya, Sec, walang problema, safe siya, pero totoo. May nahuli ang Marines na umaaligid sa kanya. Hindi namin alam kung ambush, hindi namin alam kung stakeout. Sorry, sir. You said he's in the compound of the Marines. Yes, He has been there. he has been And there. then now somebody had actually called you, told you, somebody from the media, that he was ambushed. Yes. And then now you're saying that yung contact niyo po sinabi na may umaaligid sa kanya, sa Yes. Marines? That's just classic Mike Defensor na master ng political mudslinging at pagiging marites. Paanong na-ambush nasa loob nga si Tama. Gutesa ng Marine Compound at galing yan mismo sa kanyang kwentong barbero. Wala pa rin pinagbago itong Mike na to. Yes, Sa somewhere daw compound doon. ng Marines? Yeah. Hindi, di ba yung Marine area, I mean, malaki naman yun eh. Yeah. Tsaka may So, hindi ko alam. Now, binanggit natin kanina ang expertise ni Defensor pagdating sa fake witnesses. Matatanda ang sangkot si Defensor noon sa isang fake witness na si Ador Mawanay. 24 na taon na ang nakakaraan. Si Ador Mawanay ang nag-akusa kay former PNP Chief Lacson ng pagkulimbat ng 700 milyong piso sa mga illegal activities, kidnapping at pagpatay kay publicist Bobby Dasser at iba pa. Kilala noon si Mike Defensor bilang key political figure sa Arroyo Camp at isa siya sa mga nag-amplify sa mga accusations ni Ador Mawanay. Panoorin itong interview ni Lacson sa mainstream media. 2001 yung Ador Mawanay, kayo mismo ang naging biktima na kayo ay sinasangkot doon sa mga krimen, Dasser, Corbito, mga illegal drug trade and all that, na 16 years later, si Victor Corpus recanted and talagang public apology sa inyo, sa ginawa niya sa inyo, na base lamang doon sa testimonya ng isang Ador Mawanay na dito na naman, lumalabas na nga ngayon. I don't know kung if lumabas sa feed mo, na pinaalala sa atin na Mike Defensor din yung handler ni Ador Mawanay noon. Unang-una, definitely merong probative or evidentiary value yung kanyang sinalaysay. No? Set aside muna natin yung pagtanggi ng yung notary public, yung lawyer, si Attorney Espera. Huwag na muna yon. Bida sa as it may, no, ibang usapin yon, sinumpaan niya pa rin naman yung salaysay niya sa harap namin lahat. At under oath, nag-testify siya. So, kung yun ang ating pagbabasihan, definitely, merong evidentiary value at merong probative value na tinatawag. Ngayon, kailangan masusugan ito, masuportahan ng independent na corroborative statement o kaya corroborative evidence. Ano yon? Yung sinasabi niyang chat group, kung may maipapakita siya na nag-uusap tuloy talaga sila ng mga kasamahan niya, ng mga security detail, na meron sila di-deliver. Mabigat yun. Ano ba sasabi niyo dyan, mga kababayan, no? Right. Where is... Diba? So, maniniwala pa ba kayo dito kay Mike Defensor? Okay, comment nyo na lang po sa ibaba yung mga opinion ninyo at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs at Sumbobs TV. Peace and hell.